Nagtaka din ba kayo minsan kung bakit ang isang set ng computer ay may monitor para sa ating paningin, speakers para sa ating pandinig, pero walang device para sa ating sense of smell? Bakit nga ba hindi mo naaamoy ang video na to? Well, the short answer is, pwede naman. Pero bakit? And for the long answer, simulan natin sa kung paano ba nagana ang monitor at speakers at tignan natin kung pwede bang i-apply ang same principle sa ating hypothetical smell-producing device. In the most basic sense, ang mga peripheral devices na ito ay nagko-convert ng coded information sa uri ng data na nare-receive ng senses natin properly. Pero ano itong coded information na ito? Well, sa mga digital devices, ito ay combination ng ones at zeros o yung tinatawag nating binary system. Nasabi ko na sa mga previous videos noon na ang binary system lang talaga ang language na naiintindihan ng computers. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Ang microprocessors kasi na nagpapatakbo sa utak ng computers ay binubuo ng sandamakmak na switches. At tulad ng light switch natin sa bahay ay may dalawang states din ito, off at on. Kaya madaling magets ng mga microprocessors ang binary dahil dalawa lang din ang digits nito. At pwedeng i-assign ang 1 at 0 sa dalawang states ng switch. Either 1 para sa on at 0 para sa off or vice versa. So paano nagiging pictures at sounds ang 1s at 0s na ito? Unahin natin ang images. Ito ay inahati ng digital devices into grids na kung saan ang bawat cell ay may isang kulay lamang. At dahil tila ito ang bumubuo sa isang imahe, kaya tinawag ang mga cells na ito bilang picture element o pix element o pixel. Di lang natin ito kita, pero ang bawat pixel ay parang piece ng puzzle na kapag nakumpleto ay makakabuo ng malinaw na picture. Siyempre, mas clear ang image ay mas maraming pixels dapat para smoother ang details. In contrast, ito ang itsura kapag mas konti ang pixels. Although nakikita pa natin ang isang imahe ng pusa, kitang-kita naman ang mga square cells nito, kaya magaspang ang outlines. Madalas natin itong tinatawag na pixelated image. Pero in reality, lahat ng digital images ay pixelated. Nagkakatalo lang sa size ng cells. So paano napoproduce sa monitors natin ang mga kulay na ito para makita natin? Well, sa pamamagitan ng ilaw syempre. Actually, mga ilaw. Dahil para mag-sync ang pixels ng images, ang monitors ay divided din into grids. At ang bawat cells ay binubuo ng tatlong ilaw na kulay red, green at blue. Kung nasubukan nyo na paglaruan ang color picker nyo sa MS Office apps, Paint or Photoshop, mapapansin yung itong RGB lang ang kailangan para makabuo ng iba pang kulay. Bawat isa kasi ay may 256 brightness levels, 0 to 255. So kapag naka-0 ang RGB values, ay simply black lang ito. Kaparehas lang nito kapag nakapatay yung tatlong ilaw. At kapag naman naka-max out ng tatlo, puti naman ang makikita mo. Pero in between, ay doon mo makikita ang yellow, purple, brown, orange, aquamarine, periwinkle, etc. In fact, meron total na 16,777,216 colors ang pwede mong mabuo sa combination lang ng RGB. At remember, lahat ito ay coded into binary. Nakikita lang natin ito as decimal para mas madali nating maintindihan. Pero sa loob ng computer, lahat ng ito ay ones at zeros lamang. At program isa-isa ang RGB lights ng monitors na i-adjust ang levels based sa nare-receive nitong binary values. Sa case naman ng videos, ito ay basically series of images na nagpapakita ng movement. Fun fact, nakuha ang term ng movies sa pinaikling moving pictures. Just imagine kung gaano kabilis mag-send ang computer ng binary codes. At gaano din kabilis na adjust ng monitor ang RGB lights nito. Ngayon, madako naman tayo sa tunog. Alam niyo bang ang bawat sound ay binubuo ng waves? Ito ay resulta na nagba-vibrate na object tulad ng kinalembang na kampana, tinipang kwerdas ng gitara,
o kahit pagpalakpak ng ating mga kamay. Lahat ng ito ay nagpo-produce ng vibration sa mga molecule sa paligid, papasok sa ating mga tenga. At ang waves na ito ang kinukuha at kino-convert ng digital devices into binary codes. So halimbawa meron tayo ditong isang simpleng sine wave, kung saan ang height ng wave ay ang sukat ng loudness o softness ng tunog o amplitude. At ang width naman ay ang measure ng time. Ito yung sinasabing analog signal ng sound. Ang ginagawa ng computers ay dinidivide ito vertically o yung tinatawag na sample rate. Sunod ay ang estimation process. Basically, each sample ay magkakaroon ng binary values represented nitong mga dots at nade-determine ang magiging value ng bawat sample sa pamamagitan naman ng tinatawag na bit depth. Think of it as the horizontal divisions. At dahil estimation process nga, ang value ng isang sample ay tatakbo hanggang makarating sa susunod. Parang ganito. So through this process, ina-convert natin ang analog signal into digital. Pero kung mapapansin, hindi ito 100% na copy. In fact, hindi na nga ito sine wave, kundi square wave na. Hindi ito smooth at may mga nawalang information. Sounds familiar? Well, may solution din dyan. Kapag mas dinamihan natin ang horizontal at vertical divisions, o in other words ay tinaasan natin ang sample rate at bit depth, ay mas mare-recreate natin accurately ang analog signal. Sounds familiar? Oo, dahil katulad ng sa images, mas nagiging smooth ang conversion ng sound kapag mas marami nitong divisions o sound pixels, if you will. Ang ideal na sample rate value ay 44.1 kHz o 44,100 vertical divisions per second. At para naman sa bit depth ay 16-bit, meaning 16 digits ng binary o 0 hanggang 65,535. Pwede pa itong mas pataasin syempre, pero mas nangangailangan na ito ng better processing power ng computer. Ngayon, pwede na natin pag-usapan ang main agenda ng video, which is smell. Ano nga ba ito at pwede din ba natin itong i-convert into binary? Well, merong bad news at merong good news, sort of. Unahin natin yung medyo good news. Alam nyo bang ang isang tao na may normal smell receptors ay tinatayang nakakadetect na mahigit 1 trillion unique scents? So magmula sa amoy ng rosas, hamog sa umaga, bagong bake na chocolate cake, at gasolina, ay nadidistinguish natin ang bawat isa. Pero don't be afraid, kaya nga nasa good news pa lang tayo. Ang 1 trillion ay equivalent lang sa around 40-digit combination of ones and zeros. Nga pala, itong combination of ones and zeros na kanina ko pa binabanggit ay pwede rin natin tawaging bits, short for binary digits. So yay, right? Kasi with just 40 bits, ay pwede na nating i-assign sa isang value ang bawat amoy na kayang madetect ng tao. Ibig sabihin, pwede nating kabitan ng cameras or phones ng mga smell recorders na mag-i-store ng kung anumang masagap nitong amoy during recording at i-convert ito into the proper binary equivalent. But then again, ito na ang mas madaling part. Ang bad news ay kung paano natin i-reproduce ang amoy during playback. You see, lahat ng bagay na nakakapag-produce ng amoy ay may mga chemical compounds na tinatawag na odorants o aroma. At ang structure ng mga ito ay unique sa isa't isa. Meaning ang odorant na nanggagaling sa rose ay hindi kapareha na nanggagaling sa gasolina. At ang aroma na nagmumula sa freshly baked pie ay nag-iiba din pagkakain natin ito at nailabas na sa banyo kinabukasan. Kaya di tulad ng light at sound, di natin ito pwede i-divide into smell pixels o smec cells at i-expect na maintindihan ng ilong natin ang napoproduce ng device. Just imagine na ang nerve receptor sa ating pangamoy na nakakonekta sa utak ay mga padlock at ang odorants ay mga susi na iba't iba ang hugis at size. In short, na-activate lang ang mga nerve receptors na ito kapag nagtugma ang nakapasok na aroma sa ating ilong.
So ang tanging option natin sa ngayon para maging posible ang device na ito ay sa pamamagitan ng pagkokolekta ng 1 trillion unique smells. Tapos ilalagay natin ito sa magkakahiwalay na container, siguro sa maliliit na bote ng pabango para may sprayer. Ngayon kapag naka-receive ang device ng binary code ng specific smell, may maliit na makina sa loob na ilo-locate kung nasan yung specific aroma na yun at pipindutin nito ang sprayer para lumabas ang amoy. So, posible naman makagawa ng ganitong device. Pero it's fair to say na marami itong magiging problema. Una, ang paglalagay ng trillion o kahit million lang na containers ay nagre-require na ng isang device na magiging mas malaki pa siguro sa buong computer desk mo. Pangalawa, ang pagkolekta ng milyon-milyong unique scents ay milyon-milyon din siguro ang aabutin sa costing. So pag umabot man sa malls at online shops ang device, baka di mo rin mabili sa mahal. Ang totoo niyan, may mga device namang ganito sa merkado ngayon. Pero kung papansinin, pare-pareho ang limitations nila. Ayun ay limited lang din ang napoproduce nilang amoy. Pangatlong problema, since ang device nga natin ay binubuo ng chemicals, posibleng maubos din ito over time. At kailangang i-refill na parang printer. Di ba ito tulad ng monitor at speaker, na sa kapangyarihan lang ng kuryente ay nagana na. Pang-apat at siguro ay pinaka-importante, kailangan din i-consider ang health effects ng aparato na ito. Dahil may mga certain chemicals na kapag nasinghot ng tao, ay posibleng mag-cause ng iba't ibang reactions, sakit, or worst of them all, kamatayan. Tapos lahat ng yan ay para lang maamoy natin ang pinapanood nating video o pinapakinggang podcast. Di ba parang di naman talaga ganun ka-practical? Kasi kung iisipin, di naman tayo masyado ganong ka-reliant sa sense of smell natin. Siguro kung aso ang nakaimbento ng computers, ay gagawa sila ng ganitong device. Pero ang tao kasi ay nag-evolve na mas pinriority natin ang ating paningin at pandinig.